Magandang araw sa mga nakikinig at taga-subaybay ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Mia, taga-probinsya na mahilig sa kwento ng kababalaghan. Gusto ko lang ibahagi ang isang pangyayari sa buhay ko, isang alaala na hanggang ngayon ay nagpapagising sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Kaya heto na ang kwento ni Ninya, ang isa sa koleksyong manika ng lola ko. Noong bata pa ako, sakto lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami naghihirap. Lumaki ako sa simpleng bahay sa gitna ng bukirin, kasama si mama at si lola. Malapit talaga ako kay lola. Kwentuhan kami gabi-gabi. Minsan, tungkol sa kabataan niya. Pero madalas, mga nakakatakot na kwento tungkol sa lugar namin. Nakakaaliw siyang magkwento, kaya kahit gaano katindi ang takot ko, hindi ko siya tinatantanan sa pagtatanong. Pero sa lahat ng koleksyon ni Lola, mula sa mga antigong gamit hanggang sa mga lumang libro, pinakapaborito niya ang isang manika na pinangalanan niyang Ninya. Luma na ito. Lagas na ang buhok at medyo may kaunting gasgas sa muka. Pero sabi ni Lola, espesyal to, apo. Huwag mong pababayaan. Nang pumanaw si Lola, sa akin iniwan ang manika. Nung una natuwa ako, akala ko magandang alaala ito ni Lola. Pero pagkatapos nun, nagsimula ang kababalaghan. Nang una kong napansin na parang gumagalaw si Ninya, akala ko guni-guni ko lang, kaya hinawakan ko siya agad at nilagay sa kabinet. Pero isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa mesa, kahit hindi ko matandaan na inilagay ko ito doon. Sinabi ko pa sa sarili ko, baka si mama ang naglipat. Pero nang tanungin ko si mama, hindi daw siya ang naglagay doon. Minsan, habang nag-aaral ako, narinig ko ang mga yabag papunta sa kwarto ko. Akala ko si mama ulit, pero nang silipin ko ang hallway, walang tao. Bumalik ako sa kwarto at doon ko nakita si Ninya na nakatingin sa akin mula sa kama. Nakangiti siya. Hindi yung cute ng ngiti, kundi yung nakakaloko. Bata pa ako noon kaya madali ko itong nakalimutan. Kinabukasan, habang naglilinis ako, nahulog ang lumang family photo mula sa pader. Sa likod nito, may nakasiksik na lumang papel. Nakasulat doon ang mga salitang hindi ko maintindihan, pero tila bahagi ito ng ritual. Ang nakasulat sa dulo ay, "Huwag mong gigisingin ang kanyang kaluluwa." Kinilabutan ako, Tito Val. Ang pinakamalupit na karanasan ko kay Ninya ay habang natutulog ako, naramdaman kong may malamig na hangin sa bato ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Ninya sa dulo ng kama ko. Sa sobrang takot, binalot ko siya ng kumot at inilagay sa lumang baol sa basement. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi. Kinabukasan, narinig ko ang mahinang tawa mula sa sala. Nang silipin ko, nasa sopa si Ninya, nakangiti pa rin. Doon na nanginig ang buo kong katawan. Desidido akong tapusin na ang sumpa. Sa mga sulat na naiwan ni Lola, nalaman ko na para matigil ang mga nangyayari, kailangan sunugin ang manika kasama ang mga bagay na may kinalaman dito. Pumunta kami ni Mama sa bakanting lote sa likod ng bahay. Dala namin si Ninya, mga sulat at tuyong kahoy. Habang sinisindihan ko ang apoy, narinig ko ang mahinang boses na nagmumula kay Ninya. Para siyang umiiyak. "Huwag, Mia."
Sabi niya sa isang pabulong na boses. Napaatras ako. Nagsalita ulit siya. Ah, Apo, ako rin si Elisa. Elisa ang pangalan ng lola ko. Kaya't napaluhod ako sa gulat. Ang manika, ang kaluluwa ng lola ko. Pero paano? Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ang pagsunog. Pero naalala ko ang sulat. Huwag mong gigisingin ang kanyang kaluluwa. Pinilit kong ihalis ang manika sa apoy. Nagsimula siyang sumigaw. Isang tunog na parang pinaghalo ng iyak at halakhak. Nang matupok ang manika, nagdilim na ang paligid. Nakita ko ang imahe ni Lola sa usok. Nakangiti siya, pero hindi masaya ang ngiti niya. Tila may gustong sabihin. At sa isang iglap, naglaho siya kasama ng apoy. Sa ngayon, tahimik na ulit ang bahay. Pero minsan, naririnig ko pa rin ang mahihinang yabag sa hallway. O kaya'y biglang bumubukas ang pinto ng cabinet. Kalaunan, nasanay na din ako. Kung sakaling pamamanahan ka ng luma at kakaibang manika, baka mas maigi pang huwag mo na itong tanggapin. Sa dulo, baka hindi mo gugustuhin malaman kung anong kaluluwa ang nakasilid doon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ko kahit medyo nakakakilabot. Hanggang sa susunod na kwento ng Pinoy Mystery Horror. Ingat kayo, lalo pag gabi na. Paalam.